Hello, ang topic natin ngayon is for Circuits 2, AC circuits, which is Thevenin and Norton equivalent circuits part 5. So kung hindi nyo pa napapanood yung parts 1 and 4, I mean parts 1, 2 and 2, 3 and 4, parts 1 to 4, ililink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin doon para ma-check nyo muna para at least meron na kayong idea sa mga isa-solve nating problems. So magsasolve lang tayo ng more problems all about Thevenin and Norton equivalent circuits. So ito yung mga na-discuss nating concept. Yan. Tsaka nakapag-solve na rin tayo ng sample problem sa parts 1 to 4. So panoorin nyo muna ha. Link ko na lang sa description. Okay. Hanggang ano tayo umabot. Check natin yung last item sa part 4. Ayun. Number 12. Sige, let's have problem number 13. So, sulat muna natin. Drawing natin yung circuit. So, find the Thevenin equivalent circuit at terminals A to B for the given circuit below. Okay, ito yung circuit natin. Okay. So, find the Thevenin equivalent circuit at terminals A, B for the given circuit below. Okay. So, ang gagawin natin, hanapin si Thevenin equivalent circuit across the terminal AB. So, hahanapin si ZTH or Thevenin impedance and VTH or Thevenin voltage. So, hanapin muna natin si ZTH. Okay, for ZTH, so hahanapin natin yan across the terminal AB, syempre, right? So, dito natin hahanapin si ZTH. Pero, iti-turn off natin dapat yung mga independent sources. So, meron tayong 2-angle 0-degree amp. Iti-turn off nyo siya by kapag current source, i-open. Yan. So, parang floating na lang itong wires na yan, kahit i-delete ko na siya. Na-delete na natin. Yan. Then, meron tayong dependent source, which is what? Actually, nakalimutan kong lagyan. Ito si IX. Okay, kasi yung current source natin na to is dependent or controlled current source. Meron tayong diamond symbol with an arrow. So, dependent source siya. Nakadepende yung value niya kay IX, which is ito yung current flowing
dito sa negative J3 ohm. Right? Pero hindi natin yan i-off kapag naghahanap ng ZTH. Okay? So itong current controlled current source, hindi ino-off yan kapag naghahanap ng ZTH. I-retain natin yan sa circuit. So paano yung gagawin kapag naghahanap ng ZTH na merong controlled sources? So, 'di ba maglalagay tayo ng test source. So, pwedeng current source or voltage source. So, depende na lang sa inyo. Sige, try kong lagyan dito sa terminal AB ng current source na lang. Okay? Current source. Tapos tayo mag-a-assign ng value. Let's say 1 angle 0 degree amp na lang. So, para makuha natin yung ZTH, by using Ohm's law, so meron tayong inassign or nilagay na test input current or current source ay ang 1 angle 0 degree, ito si IS. Kailangan mahanap natin yung voltage across the source, let's say plus minus Vs, para by Ohm's law, ZTH is Vs divided by IS, right? So, hanapin dapat natin si Vs. Para ipa-plug in na lang natin sa formula yung nakuhang Vs divided by yung value ng IS na 1 angle 0 degree, mahanap si ZTH. So, gagamit tayo ng circuit analysis para mahanap si Vs. So, ano kayang pwede? So, mag-nodal analysis na lang tayo. So, di ba, ito ay yung node Vs na rin ito, right? So, assign nyo tong baba as the ground. Yung babang node, so ground, reference node. So, 0 volt yan. Tapos, yung non-reference node, ito. Isa lang, di ba? Which is equivalent na yan sa Vs. Okay? Kasi with respect sa ground naman tayo kay Vs, right? So, buo tayo ng equation. Mag-KCL tayo. So, KCL at Vs. Summation of current entering equals summation of current leaving. So, assign tayo ng direction. Actually, naka-assign na pala. So, dito sa branch na to, which is the series, 4 ohm and negative J3 ohm. Okay. Meron na tayong current IX, right? Tapos dito sa CCCS natin, pataas yung arrow, papasok sa Vs. Tapos itong current source, pataas yung arrow, papasok. Okay? So, ano yung mga entering? Itong dalawa. 1.5 IX, 1.5 IX, plus itong test current source natin, 1 angle 0 degree. And then, yung leaving, ito si IX, right? Palabas ng Vs, IX. So, masasolve pala natin ngayon si IX. Okay, gagawin lang natin, transpose si IX sa kaliwa, transpose si 1 angle 0 sa kanan, magiging 1.5 IX minus IX is equal to negative 1 angle 0. And 1.5 IX minus IX is 0.5 IX equals negative 1 angle 0. Divide both sides by 0.5. Cancel. So, IX is negative 1 angle 0 over 0.5. So, gamit kayong calcu. Actually, madali lang yan. Kasi itong 1 angle 0 is 1 eh. Right? 1 lang yan. Divide mo by 1 half, 2. Pero may negative. Negative 2 lang yan. Pero pag in-input nyan sa calcu, sige, mag-mode 2 tayo complex. Tapos lagay nyo shift setup sa degree 3. So, input, negative
1 angle 0 divided by 0.5, negative 2. So, nakuha natin si negative 2 amp for Ix. So, real part lang siya, di ba? So, ano kaya ang gamit ni Ix ngayon para makuha itong Vs? Okay? O, what if mag-KVL na tayo? Mag-KVL na tayo dito sa loop. Dito sa outer loop. Okay, mag-KVL na tayo dyan. So, KVL at the outer loop. So, depende kung anong gusto nyong direction. Sige, pwede namang pa-clockwise. Okay, pa-clockwise. So, yung dadaloy na current dito ngayon kay series 4 ohm tsaka negative J3 ohm si Ix. So, dahil pababa yung arrow, papasok dapat sa positive, lalabas sa negative si Ix. Right? Passive sign convention. Okay, tapos sundin nyo lang tong polarity kay Vs plus minus. So, bale, pag nag-move tayo around the loop in clockwise direction, sundan nyo kung saan papasok na polarity. So, dito sa series, dito sa branch na yan, sa series 4 ohm, negative J3, papasok sa negative polarity. So, we will have negative, so summation of voltage is 0, KVL. Negative, yung voltage across the series 4 ohm tsaka negative J3, edi by Ohm's law, yung impedance times the current Ix, right? So, impedance yan is just the sum 4 minus J3 times Ix. Tapos, dito papunta na tayo kay Vs, papasok sa positive polarity. So, plus Vs, then wala na, right? Back na tayo dito, so 0, equal na sa 0. Then, pag sinolve natin si Vs, okay, transpose nyo lang itong negative quantity 4 minus J3Ix sa kanan sa magiging positive 4 minus J3Ix. Pero, alam na kasi natin yung Ix, equal siya sa negative 2. So, substitute 4 minus J3 times Ix, which is negative 2. Okay? Then, distribute nyo lang tong negative 2. 4 times negative 2, negative 8. Negative J3 times negative 2, positive J3 volts. Okay? Ano pala? Times ano pala? Sorry. 3 times 2 pala, 6. Okay? Positive 6. Okay, negative 8 plus J6. So, meron na tayong Vs, di ba yun yung goal natin? Mapaplug in na natin sa ZTH formula, Vs over Is. Okay, so ZTH is, ano si Vs? Ito, negative 8 plus J6 divided by, di ba inassign naman natin yung value ni Ix? Alam na natin agad, 1 angle 0 degree. Okay, so di ba nga, itong 1 angle 0 degree is equivalent lang yan sa 1. So, i-divide nyo itong negative 8 plus J6 sa 1, same pa rin. Negative 8 plus J6. So, ohm na yung unit. Okay? Kung gusto nyo, input nyo pa yan sa calcu. So, negative 8 plus 6i over 1 angle 0. Same lang. Right? Okay, so tapos na tayo sa ZTH. Next, kay VTH naman tayo. For VTH, sige, copy natin yung circuit. So, babalik ko na yung source. Okay? And then, hanapin na natin yung VTH across the terminal AB. Plus, minus VTH. Yan, so it's up to us na uli kung paano natin mahanap si VTH. So, what if mag-nodal analysis na lang tayo?
let's say dito sa node na to, hanapin natin, okay, node V, di ba? So, ito uli yung reference node natin, yung ground. Okay, wag yung pansinin tong mga extended wire na yan as if ano lang naman yan, floating wires lang yan. So, hanggang dito lang talaga yung circuit. Pero dito sa terminal, hahanapin si plus minus VTH. Okay, so isang node lang talaga tayo. Ito lang. Right? So, ito yung ground. Assign natin as the reference node. So, 0 volt yan. Okay? So, mag-ano na tayo? Mag-KCL. KCL at V. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, naka-assign naman na yung mga direction ng current to. So, si 2 angle 0 degree amp, papasok. Si IX palabas. Tapos ito, bale yung current source natin, 1.5 IX, siya yung papasok dito sa V. Right? So, summation of current entering ngayon is yung 2 angle 0 degree amp, tsaka itong 1.5 IX. So, 2 angle 0 degree plus 1.5 IX. Then, equal dun sa leaving si IX, right? So, pwede pala nating masolve yung value ng IX, di ba? Bale, transpose lang natin si 1.5 IX sa kanan. So, 2 angle 0 degree is equal to IX minus 1.5 IX, which is IX minus 1.5 IX, bale, negative 0.5 IX. Okay? Equal to 2 angle 0. Divide nyo lang by negative 0.5 both sides para ma-solve si IX. So, therefore, IX is, ito, 2 angle 0 divided by negative 0.5. Okay? Etong 2 angle 0, 2 lang yan eh. Divide mo ng negative 0.5. Magiging negative 4. Right? O, sige, input pa rin natin sa calculate just to check. 2 angle 0 divided by negative 0.5. Negative 4. So, may IX na tayo. So, saan natin gagamitin kaya yung IX? So, para mahanap natin si VTH, mag-ano tayo? Mag-KVL dito sa loop. Dito sa loop na yan. Okay. KVL at the loop. So, clockwise yung inassign ko. Summation of voltage is equal to 0. So, ang magiging polarity ng voltage dito, okay, kasi meron tayong voltage dito, tsaka dito. Right? Ito yung VTH. So, ang magiging voltage natin dito sa negative J3, dahil yung direction ng current is pababa kay IX, positive dapat dito, negative dito. Okay? Kasi nga passive sign convention. Tapos dito sa 4 ohm, ang dadaloy na current sa kanya is etong 1.5 IX, right? 'Di ba? So papasok dapat sa positive polarity, lalabas sa negative itong current. Tapos ito yung magiging voltage across dito, yung plus minus VTH. Yan. So pag nag-KVL tayo around the loop in a clockwise, summation of voltage is 0. Check nyo kung saan papasok na polarity as we move around the loop. So dito kay negative J3 ohm, negative polarity papasok kasi clockwise. So we will have negative. Ano yung voltage across that? Yung impedance, negative J3 times the IX. Kasi yung dadali sa kanyang current. Ohms law lang, di ba? Negative J3 times IX. Tapos dito nga sa 4 ohm, so papasok tayo sa positive, sa negative. Kasi clockwise yung rotation, right?
So, minus yung voltage sa 4 ohm. So, minus, and then, by Ohm's law, 4 times, so, impedance nga resistance lang to, times the current, yung 1.5 Ix. Diba? Then, dito na sa voltage across dito, si VTH na yon, right? Papasok sa positive, so, plus VTH equal 0. Yan. So, bale, tatranspose na lang natin itong dalawang negative na yan sa kanan, masasolve na si VTH equals magiging negative J3Ix. Then ito magiging positive 4 times 1.5, ilan ba yun? 6, right? Ix. So, pag pinactort mo si Ix, negative J3 plus 6 times Ix. Pero meron na tayong value ni Ix. Ano si Ix? Negative 4. Right? So, therefore, VTH is negative J3 plus 6 times Ix negative 4. Okay, so input, negative 3I plus 6 times negative 4. Okay, ito yung ating current voltage. Okay, negative 24 plus 12I. Yung exact rectangular form, negative 24 plus J12 volts. Or pwede nyo i-convert to polar, shift 2, 3 nyo lang. Okay, approximately 26.83 angle 153.435 degree. Yan. Tapos pwede nyo nang i-drawing yung equivalent Thevenin circuit. So, yung equivalent Thevenin circuit niya ngayon, so meron ka lang voltage source, yan yung VTH. So, approximately ito, 26.83 angle 153.435 degree volts. Then, naka-series si ZTH. Ito si ZTH. So, si ZTH, ang nakuha nating value, negative 8 plus J6 ohm. Tapos, dito na yung terminal AB. AB. Okay, so yan yung answer natin. Gets? Next problem. Ang problem na next ay number, ano number ba to? 13. Okay. Number 14. Okay, for problem number 13, use Thevenin's theorem to find VO in the circuit. Okay, ito yung circuit natin. Drawing muna natin, ha.
Ito. 1/8 farad. 1/4 farad. 4 ohm. 2 Henry. Tapos dito si plus minus VO. Yan. So use Thevenin's theorem to find VO in the circuit. Okay. Hanapin daw si VO, yung voltage across the 2 ohm resistor sa circuit. Pero nakaano pa tayo, naka-time domain, di ba? Yung voltage source natin, 12 cosine t. Tapos yung mga capacitor, inductor, hindi pa naka-impedance. Okay, so convert muna natin to phasor para ma-analyze natin. So itong 12 cosine t volts, di ba pwede yung 12 cosine t plus 0 degree. Right? So pag kinonvert natin to polar, yung amplitude 12, that will be the modulus. Then angle, phase is 0. Yan. Tapos dun sa mga inductor, capacitor, co-convert natin to their impedance. For the 2 Henry inductor, ano yung kanyang ZL? Formula is J omega L, right? So J times yung omega, check nyo yung angular frequency, siya yung coefficient ng T sa loob ng cosine. Diba yung coefficient ng T is the indivisible 1. Right? So omega is 1 rad per second. So yun ipa-plug in nyo dito, omega is 1 times L, which is 2 Henry, inductance. So J times 1 times 2, J 2 ohms. Okay, tapos meron tayong dalawang capacitor. So for 1/4 farad muna tayo. Ito. Bale, ang ZC formula natin, impedance ng capacitor is 1 over J omega C. So substitute 1 over J, yung omega same lang din, 1, right? Times the capacitance, 1/4. So 1 over J times 1 times 1/4. Kasi yung 1 times 1/4, naka-reciprocal, so magiging 4. Yung 1 over J, negative J yun. So negative J for ohm. Last, for 1/8 farad, dito sa isang capacitor. So same, ZC formula, 1 over J omega C. So 1 over J omega, 1 ulit. Then yung capacitance, 1/8 naman. So re-reciprocal mo lang tong 1/8, magiging 8. Then times 1 over J, negative J. Yan. So i-convert na natin or isusulat na natin yung mga phasor form values ng mga elements. Sige. So dito sa voltage source, magiging ano na siya? 12 angle 0 degree. Right? Tapos dito sa inductor, magiging J2. J2 ohm na siya. Sa 1/4 farad, negative J4 ohm na siya. Negative J4 ohm. Then sa 1/8 farad, negative J8 ohm. Yan. Then when we're ready to analyze the circuit na using Thevenin. So kapag hinahanap yung voltage across the 2 ohm VO, sabi using Thevenin, 'di ba mag-a-assign kayo diyan ng terminal A tsaka B, for example. I-open nyo. Aalisin nyo muna yung load. Etong 2 ohm.
Okay, so ang gagawin natin, kaya nga magiging open circuit voltage tayo dyan. So, find ZTH muna tayo. Okay, so bale, i-open, tatanggalin nga muna natin tong 2 ohm, right? Out of the picture muna siya. Yan, magiging open. Tapos, ito natin nahanapin yung ZTH across the terminal AB. Yan. So, paano natin nahanapin? Okay, anong meron sa atin? Yung voltage source, dapat pag hinahanap yung Thevenin impedance, ino-off yung mga independent sources, right? So, off natin to by shorting. Short lang natin. Yan. Diba? Tapos, meron ulit tayong tawag dito. May diamond symbol na may arrow, controlled current source, na nakadepende yung value kay I.O. So, gagawin natin tong capital na ngayon. Kasi pinasor eh. Capital I.O. So, this is current controlled current source. O, kapag may current controlled current source, hindi nyo yan tinatanggal kapag ZTH ang hinahanap, right? Parang sa previous problem, i-retain yan. Pero, anong ginawa natin sa previous problem? Mag-a-assign kayo ng arbitrary source. Okay, dito sa terminal AB. So, pwedeng current source, pwedeng voltage source. So, what if mag-voltage source naman ako? So, depende yan sa inyo, guys, ha? Sige, plus, minus, 1 angle 0 degree volts na lang. Okay, so, ito yung VS natin. Then, hahanapin nyo din dapat yung IX. IS pala, sorry. IS. Na isusupply ng VS. Para ZTH by Ohm's law is voltage over VS over IS. Which is yung VS, alam na agad natin, 1 angle 0 degree. Hahanapin mo muna si IS. Okay, so paano kaya hanapin si IS? So, depende sa inyo kung anong kung anong circuit analysis technique. Parang madali mag-nodal uli dito. Sige. So, assign natin to as the ground. Reference node, 0 volt. Tapos meron tayong dalawang non-reference node. Ito, isa, dalawa. Sige, so buo tayo ng equation. So, this is V1, this is V2. Okay. So, pag nag-KCL or KCL tayo at V1, summation of current entering equals summation of current leaving, assign muna tayo direction ng mga current. So, dito, okay na tayo. IO na yung inassign, going to the right, papasok sa V1. Etong negative J4 palabas, assign ko, I1. Okay, dito kay J2 ohm, okay, assign natin sige, let's say papasok sa V1, I2. Tapos dito kay negative J8 palabas, I3. Tapos ito papasok na si IS. So, summation of current entering sa V1, si IO, tsaka si si V1 and si I2. Right? So, si IO, . 'Ito,
Tapos, si I2. And then, palabas itong si I1 tsaka si 3IO. Diba? Palabas si I1 tsaka si 3IO. So, kapag na-represent natin in terms of the node voltages, so we will have itong IO. Actually, pwede nyo itong i-combine. No? Sige, combine natin. Transpose natin si IO dito. Minus IO. Diba? O sige, mamaya na. Isang line na lang. So, I2 is equal to I1 plus 3IO minus IO equals I2 is equal to I1 plus 3IO minus IO, 2IO. Tapos itong I2, i-represent natin in terms of node voltages. So higher potential V2 minus lower potential V1 papasok sa V2 minus lalabas sa V1 divided by the impedance J2. Okay? Pero ito palang V2 nakakonect pala siya kay ano, 'di ba? Nakakonect siya dito kay 1 angle 0. Nasa positive polarity. So solve na pala agad si V2. So si V2 is 1 angle 0 degree. Right? Kasi nakakonect siya dito sa inassign kong voltage. So bale, V2 minus 1 angle 0, hindi, ito pala si V2, sorry. 1 angle 0 minus V1 over the impedance J2. Yun si I2. 1 minus, and then 1 angle 0, 1 lang din naman yun eh, di ba? Sige. 1 angle 0 minus V1 divided by J2. Okay, equals, so si I1 naman. So si I1 is higher potential si V1 minus lower potential ground 0. So V1 na lang over negative J4. V1 over negative J4. Then, ito, 2IO. Okay, bale, magiging, ano yan? 2 times, kailangan ma-represent natin yung IO in terms of the unknown node voltage. San ba si IO? Nandito sa 4 ohm, right? Bale, from 0, ground, papasok. So, 0 minus lalabas sa V1 divided by the resistance 4. So 0 minus IO is 0 minus V1 over 4. Or negative na lang to, negative V1 over 4. So pwede nyong i-plug in dito, negative V1 over 4. So simplify, sige. Distribute natin to. 1 angle 0 over J2, the negative V1 over J2 equals V1 over negative J4. 2 times negative V1 over 4, negative 1 half na lang to, right? V1 over 2. Sige, lahat ng may mga V1, transpose natin dito. Ito, transpose sa kanan. Retain yung mga wala sa kaliwa. So, retain yung 1 angle 0 degree J2 sa kaliwa. Then, V1 over negative J4 minus V1 over 2. Then, magiging positive na to. Pag tinanspose sa kanan, positive V1 over J2. So, factor natin tong V1.
Bale, magiging negative 1 over J4 minus 1 half plus 1 over J2 equal to 1 angle 0 degree J2. Okay, ano bang value nito? Negative 1 over 4i minus 1 half plus 1 over 2i. Okay. Negative 1 half minus J1 fourth V1 equal 1 angle 0 degree J2. Para ma-solve si V1, okay, divide both sides by negative 1 half minus J1 fourth. Cancel. So, ito si V1. Sige, input nga natin. Wait lang. So, si V1, 1 angle 0 over 2i over negative. Mali. Okay, negative 1 half minus 1 fourth i. Okay. Ito si V1. 0.4 plus 0.8i. So, V1 is 0.4 plus J 0.8. Okay. Magagamit ba si V1? Na-solve na natin si V1. Okay. Pwede nating, ang goal mahanap si IS, ano? Sige, try nating hindi pa tayo nakapag-KCL dito sa V2. So, KCL at V2. So, summation of current is entering is equal to summation of current leaving. So, ano yung mga entering? Ito, si 3IO tsaka si IS. Okay. 3IO plus IS. Then, equal sa leaving. Leaving is ito, si I2 tsaka si I3. Right? Sa node V2 na tayo. Ito yung hinahanap si IS. Okay. Itong 3IO, alam na natin siya. That's equal to si IO ay kanina, negative V1 over 4. Right? Pwede nyo nang i-substitute. Negative V1 over 4. Itong IS, as is lang siya. Si I2 represent in terms of node voltages. Diba alam na natin si I2, V2 minus V1 over J2. But yung V2 is 1 angle 0. So 1 angle 0 minus V1 over J2. 1 angle 0 degree minus J1 and then minus V1 over J2. Then plus I3, ito si I3, check natin. Higher potential si V2 minus lower potential ground. So V2 minus 0, so V2 na lang yon over the impedance negative J8. So plus V2 over negative J8. Pero itong V2 natin is, di ba 1 angle 0 yan? Okay, pag sinolve natin ngayon si IS, may value, remember may value na tayo ng V1. Di ba? So, transpose ko na lang, ito, si 3 times negative V1 over 4 sa kanan. So, copy ko tong part na to sa right side. And then, magiging positive na to, positive 3/4 V1. Okay, pero si V1,
ang na-compute ito, 0.4 plus J 0.8. 0.4 plus J 0.8. So pag sinubstitute nyo, IS is 1 angle 0 minus V1, 0.4 plus J 0.8 over J2 plus 1 angle 0 over negative J8 plus 3/4 ng, so same V1, 0.4 plus J 0.8. Sige nga, input nga natin yan sa calcu. 1 angle 0 minus 0.4 plus 0.8i over 2i plus 1 angle 0 over negative 8i plus 3/4 times 0.4 plus 0.8j. Okay. Negative 0.1 plus 0.425i. Ayun. So, ito si IS. Ito yung hinahanap natin, di ba, si IS. Negative 0.1 plus J 0.425 amps. Yan. So, masasolve na natin si ZTH. Si ZTH kasi is, ito. VS over IS, si VS is 1 angle 0 na yung inassign natin over IS. So, therefore, ZTH is 1 angle 0 over negative 0.1 plus J 0.425. 1 angle 0 over negative 0.1 plus 0.425i. Okay. Shift to 3. So, ZTH is in polar na lang natin. 2.29 angle negative 103.24 degree ohms. Okay. Ano pa lang yan? ZTH pa lang. Medyo mahaba kasi may may controlled source kasi. So, ano na tayo? For VTH. So, copy natin yung original circuit. Okay, ibabalik na natin yung mga sources to find VTH. Yan na. So, tatanggalin ko uli ito, i-open, no? Yung load, yung resistor. Tapos, dito natin sa terminal AB, hahanapin yung plus minus VTH. Yan. So, it's up to you uli kung paano nyo i-analyze. So, babalik nyo na yung source, hindi nyo na siya iti-turn off. Palakihin natin to kasi magiging phasor domain tayo, yung IO. Capital IO na natin. Yan. So, nodal analysis na lang uli. Sige, so ito muna yung reference node, si ground. 0 volt. Tapos yung dalawang non-reference node, ito. So, si V1, V2. Bale, si V2, siya na agad si VTH. Right? Diba? Kasi siya yung same node kay V2 with respect sa ground. Ang hanapin natin dapat si V2. Sige, mag-assign tayong direction ng mga current. So, dito kay IO, papasok na siya. Dito kay negative J4, pababa na lang, I1. Okay. Tapos, dito kay J2, papasok. Sige, let's say papasok I2. Tapos dito kay negative J8, palabas, I3. By the way, non-reference node din pala to. Pero kasi, nakakonect na siya direkta kay positive polarity ng 12 angle 0 degree, automatic positive 12 angle 0 degree volts na yan.
Okay. Yan. Mag-KCL tayo. KCL at V1. Summation of current entering equals summation of current leaving. Ano-ano yung mga entering? Ito. Si IO. Okay. Tapos si I2. Tapos yung leaving, si 3IO, tsaka si I1. Yan. So si IO, ano yung value ni IO? Diba? Higher potential, 12 angle 0 degree papasok, minus V1, lalabas, lower potential, divided by the resistance 4. So 12 angle 0 minus V1 over 4. Plus I2, so higher potential V2, papasok, minus lalabas, lower potential V1, divided by the impedance J2. So V2 minus V1 over J2 equals 3IO. So 3 times, so si IO, alam na natin si IO kanino. Diba si IO is 12 minus V1 over 4. Diba? Yan ito si IO, diba? So 3 times 12 angle 0 minus V1 over 4. Then, plus, okay, I1, which is negative J4. Yung current kay negative J4. So, higher potential V1 minus lower potential ground 0. So, V1 minus 0 over the impedance negative J4. So, V1 over negative J4 na lang yan. Kasi minus 0 lang naman siya, di ba? No need na isulat. Okay. So, i-simplify na lang natin ito. Alisin natin yung denominator. Ang denominator, LCD ay 4 tsaka J. Multiply ko to both sides by J4. Okay, so distribute. So, ito, makakancel si 4. Matitira is J times 12 angle 0 minus V1. Tapos dito, cancel si J. Matitira is 4 divided by 2, 2. Right? Times V2 minus V1. Then dito, cancel si 4. Matitira is J3 times 12 angle 0 minus V1. Tapos, dito naman, cancel ito. Pareho, yung J4, pero may negative siya. So, magiging negative V1 na lang. Distribute natin. Sige, distribute natin tong J. Etong 12 angle 0, 12 lang yan eh. Diba? Gawin na lang natin 12 para wala ng angle. So, 12. 12. Kahit input nyo sa calcu, 12 angle 0 is just 12. So, distribute the J, magiging J12 minus JV1. Tapos, distribute the 2 plus 2V2 minus 2V1. Okay. Distribute the J3. J3 times 12. J36. J3 times negative V1. Negative J3 V1. Then minus V1. Okay. So, lahat nung may mga V1 tsaka V2
isolate natin sa left side yung mga wala sa kanan. So, ito, tatranspose si J12 walang V1, V2. Constant lang. Ito, retain sa kanan, tapos ito transpose si negative J3 V1 tsaka si negative V1 sa kaliwa. So, negative JV1 plus 2V2 copy minus 2V1, then magiging positive J3 V1 plus V1 equals J36. So, J12 magiging negative J12 sa kanan. Then, tsaka natin i-combine yung mga V1 factor, ito pa pala, factor out. So, negative J minus 2 plus J3 plus 1. Right? Then, plus 2V2 equals J36. J36 minus J12, pwedeng i-combine yan. 36 minus 12, 24J. So, combine natin to. Okay. Negative 2 plus 1, negative 1, negative J plus J3, positive J2. V1 plus 2V2 is J24. Equation 1 pa lang yan. Isa pang equation. Okay. So, mag-KCL naman tayo sa V2. Kasi dalawang node voltages tayo. Kaya, aalisin natin, gagawin natin dalawang equations ang bubuin. So, mag-KCL at V2. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung entering sa V2? Si 3IO lang. Okay? 3IO lang. So, si 3IO. Entering. Tapos yung leaving, si I2 tsaka si I3. Palabas. I2 plus I3. So, si IO, alam natin, okay, di ba that's, ano yung IO natin? Ito. Ito pala. Ito. 12 angle 0 degree minus V1 over 4. Di ba? 12 angle 0 degree minus V1 over 4. So, substitute na natin. 12 angle 0 degree minus V1 over 4. Si I2, alam na rin natin kanina, V2 minus V1 over J2. Right? V2 minus V1 over J2. Plus I3, higher potential V2 minus lower potential ground 0. So, V2 minus 0 over impedance negative J8. So, V2 minus 0 over negative J. Itong minus 0, kahit po natin isulat. Okay. Yan. So, simplify natin. Alisin natin yung denominator. Ano namang LCD? 4J2 negative J8. Sige, J8. Okay, try multiply ko kay J8. So, distribute. So, J8 divided by 4. So, cancel itong 4. 8 divided by 4, 2. So, J2 times 3, J6. Okay? J6 times, itong 12 angle 0, gawin ko na lang siyang 12 ulit. Diba? Minus V1. Tapos, J8 divided by J2. So, cancel yung J. 8 divided by 2, 4. 4 times V2 minus V1. Tapos J8 divided by J8 cancel. May negative nga lang siya. So, magiging negative V2. So, distribute natin yung J6. So, J6 times 12.
J72. J6 times negative V1, negative J6 V1. Then itong 4 distribute, 4 times V2, 4 V2. 4 times negative V1, negative 4 V1, minus V2. Okay? What if lahat nung may mga variables V1, V2, transpose ko sa kaliwa, ito, transpose. Tapos yung constant sa kanan, si J12, ay J72, transpose sa kanan. Wala siyang V1, V2 constant lang. So, mangyayari, negative J6 V1 retain sa kaliwa, then transpose, magiging negative 4 V2, magiging positive 4 V1, then magiging positive V2. Okay. Then equal, so magiging negative J72 sa kanan. Combine yung similar terms. Okay. Para sa V1, meron tayong ito, factor out V1. Bale, unahan ko tong 4 minus J6. Tapos, negative 4 V2 plus V2. Negative 3 V2 equals negative J72. Equation 2. Ayan, sa wakas. Nabuo natin yung dalawang equation. Gather lang natin. Okay, so ang isa-solve lang talaga natin si V2. Yung goal lang natin is si V2 kasi siya si VTH. Diba VTH lang naman talaga hinahanap natin. So pwede nyo itong isolve manually, pwedeng elimination, substitution, or Cramer's rule. Sige, try natin mag-Cramer's rule na lang. Bale, i-convert natin to in matrix form. Okay, so yung coefficient matrix, yung coefficients, negative 1 plus J2 for V1 sa equation 1 na, and then 2 sa V2. Tapos sa equation 2, 4 minus J6, coefficient ni V1, then negative 3 coefficient ni V2. Tapos times column matrix V1, V2, right? Then equal dito sa constant matrix J24, negative J72. So by Cramer's rule, paano masasolve si V2? Si V2 lang ang goal natin. Okay? Yung denominator niyan is yung determinant nitong coefficient matrix. Okay? So, negative 1 plus J2, 4 minus J6, 2, negative 3. Tapos, pag yung ano natin, yung numerator, ang gagawin nyo, papalitan nyo to, etong row na to, yung kay V2, ng constant. So, copy nyo lang tong column na to, pero itong column na to, papalitan nyo nito nung constant matrix. Yan. So, by ano na lang yan, determinants, di ba kapag 2 by 2, determinant ng A, B, C, D, product nito, minus product nito, C, B. Applying that here, so V2 is, sa numerator product nito, negative 1 plus J2, product nito, times negative J72, okay. Then minus, product nitong diagonal, 4 minus J6 times J24. Tapos sa denominator, ganun din, product nito,
negative 1 plus J2 times negative 3. Then minus product nito. 4 minus G6 times 2. Yan. So, pwede nyo na lang yang i-calculator in complex mode. So, negative 1 plus 2i times negative 72i minus 4 minus 6i times 24i divided by negative 1 plus 2i times negative 3 minus 4 minus 6i times 2. Yan. Okay. Ito yung rectangular. Gawin yung polar, shift to 3. Ayan. 3.073. V2 is 3.073 angle 140.19 or 0.2 na lang. Sige. Yan. Ito na rin si VTH. 3.073 angle 140.2 degree volts. Diba? So, kapag dinrawing natin yung Thevenin equivalent circuit, sige, copy ko yung drawing dito sa taas. Ito, no? Copy ko na lang to. Pareho lang yan. Voltage source in series with the resistance or with an impedance. Papalitan ko lang yung value. Ano si VTH? Ito. 3.073 angle 140.2 degree volts. Ano si ZTH? Si ZTH, ito, sige. Yung polar form niya, copy natin. Ayan, 2.29 angle negative 103.24 degree ohms. Ayan, yan na yung sagot natin sa problem. Actually, hindi pa pala. Kailangan pa palang hanapin, sorry. Hindi lang pala Thevenin yung hinahanap, di ba? Sabi, find, ano yun? Find yung VO di ba? So, ibabalik natin yung load. Ibabalik nyo na sa terminal AB, i-drawing nyo, connect nyo across terminal AB yung 2 ohm. Yan. Hindi pa tayo tapos, nakalimutan natin. So, i-drawing nyo na, ilalagay nyo na yung load na, ilan nga uli yun? Two ohms. Yeah. 2 ohms. Tapos hanapin nyo si VO. E di, naka-series na lang si ZTH kay 2 ohm connected across a voltage source VTH by voltage divider rule or VDR for short. VO is, okay, yung impedance or resistance nitong 2 ohm 2 over the sum 2 plus the ZTH 2.29 angle negative 103.24 degree then times dito sa VTH na 3.073 angle 142.2 degree. So 2 over 2 plus 2.29 angle negative 103.24 times 3.073 angle 140.2. Convert natin to polar, shift to 3. Okay. 2.29
2.33 angle negative 164.1 degree volts. Okay. Negative 2.33 angle negative 164.1 degree. Yan. Bale, naka-time domain pala kasi tayo kanina. Ito, phasor to, capital V. So, convert to time domain, bale, yung amplitude nung cosine natin is 2.33. Cosine, di ba dapat omega t plus V form. Si omega, ano yung ginamit nating omega? Yung coefficient ni t kanina, sa original circuit, mali. Dito na tayo sa problem 40 na yun, ano? Ato. Di ba 1? 1. So, cosine 1t or t na lang. Cosine 1t or t na lang plus the phase. So, yung phase, eto. So, papalitan natin or substitute natin negative 164.1 degree. So, dapat ibabalik nyo siya sa time domain kasi yun yung original given. Naka-time domain yung circuit. Okay. Next, problem number, ano na to? 14. Sige, 15. For problem 15, ito, obtain the Norton equivalent circuit at terminals AB. So, ito lang naman yung circuit. Simple lang to. So, 4 cosine 200t plus 30 degree amps then Henry (2 kilo ohm 5 microfarad. Yan. So, Norton naman daw, obtain the Norton equivalent circuit at terminals AB. So, hahanapin natin IN, yung short circuit current sa terminal AB, tsaka ZN, yung equivalent Norton impedance as seen sa terminal AB. Pero nakaano kasi tayo, time domain, convert muna natin to phasor. Okay, para dito sa current source, 4 cosine 200t plus 30 degree amps. So, in polar, amplitude 4, angle, phase, 30 degree. Tapos may inductor, capacitor, convert to their impedance for 10 Henry. Ano yung ZL? Okay, formula is J omega L. So, J times omega, omega is yung angular frequency, yung coefficient ni T sa cosine, 200. 200 rad per second. So, substitute J omega, 200, inductance, 10 Henry, L. Okay, bale, J 200 times 2 times 10, J 2000 ohm.
Then para sa 5 microfarad capacitor, so ZC niya is 1 over J omega C. 1 over J omega, same, 200 times the capacitance 5 micro. Kapag micro, times 10 to the negative 6. Diba? Sige, input natin sa calcu. 1 over 200 times 5 raised to the negative 6i. Negative 1,000i. So, negative J 1,000 ohm. Okay, tapos i-substitute na natin. Copy ko yung circuit. Palitan natin yung mga values as phase source. So, itong current source, gagawin ko ng 4 angle 30. Itong 10 Henry, gagawin na natin J2000. Itong 5 microfarad, gagawin na natin negative J1000. Then, tsaka natin i-analyze. So, for ZN muna, Norton impedance. So, dito sa circuit, ang gagawin, hahanapin natin si ZN. ZN as seen sa terminal AB. Pero i-off dapat yung current source. So, paano mag-off ng current source? I-open. Right? So, kahit wala na lang to, floating wires na lang kasi yan. Delete ko na. Yan. So, ito yung natira. So, ano ngayon yung equivalent impedance as seen kay terminal AB? Diba naka-parallel ito in series dito kay negative J1000. So, Zn is, so J2000 in parallel with 2000, then naka-series kay negative J1000. Okay, anong formula sa dalawang parallel? Product over sum. So, J2000 times 2000 over the sum, J2000 plus 2000. Then, minus J1000 na lang. Sige, i-direct ako na yan sa calcu. 2000i times 2000 over 2000i plus 2000 plus, minus 1000i. 1K lang pala. Wala na siyang imaginary. 1 ohm. Yan. 1 ohm lang si Zn. Tapos, yung IN na tayo. Sige. Copy ko yung original circuit. Ito. For IN. Ang gagawin, i-short. Diba? I-short lang natin tong terminal AB. Yan. Tapos, hahanapin nyo si IN dyan. Short circuit current. So, paano hanapin si IN? Ano bang kinalabas ang circuit? Diba, parallel J2000, 2 kilo, tsaka negative J1000. Connected across a current source. Yung current flowing dito sa negative J1000, bale yung IN. Pwede na lang mahanap yon by current divider rule or CDR for short. So, bale IN is yung admittance nitong branch na to para reciprocal ng impedance. So, 1 over negative J1000 over the sum ng admittances ng tatlong branch. So, over 1, admittance ng J2000, 1 over J2000, plus 1 over admittance ng 2 kilo ohm, 1 over 2000, plus admittance ulit nitong negative J1000, 1 over negative J1000.
Then times yung current source for angle 0 degree. Nagamit na lang kayo ng calcu. 1 over negative 1,000i over 1 over 2,000i plus 1 over 2,000. Oops, kulang 0. Plus 1 over negative 1,000i. Then times 4 angle 0. Okay. 4 plus 4i. In polar, shift to 3. Mali. Hindi pala 4 angle 0. Tama ba? 4 angle 30. Sorry. 4 angle 30. Iba yung nasulat natin. 4 angle 30. Hindi. So, babaguhin natin. Ulit. 1 over negative 1,000i over 1 over 2,000i plus 1 over 2,000 plus 1 over negative 1,000i times 4 angle 30. Yan. Ito yung tama. So, i-polar ko na lang agad. So, shift to 3. Okay. Approximately 5.657 angle 75 degree amps. Okay. So, kailangan ibabalik natin to time domain. Kasi yung circuit is originally naka-time domain yung source. Gagawin natin cosine. So, in time domain, IN is yung amplitude is yung 5.657, then cosine omega t plus phi. Si omega, yung ginamit nating rad per second, angular frequency, 200. So, cosine omega, 200, plus yung phi, 75. Diba? Plus positive 75 degree. And then yung Zn natin, 1,000 ohm. Okay, kapag dinrawing natin yung Thevenin, Norton pala, Norton equivalent circuit, so meron kang current source, yan yung IN, so tayo, time domain, ito, 5.657 cosine 200t plus 75 degree amps. Tapos, connected across the Norton impedance. Ito yun. Yung Zn, 1,000 ohms. Diba? Tapos, dito yung terminal A, B. So, ito yung equivalent Norton circuit. Gets ba? Okay. So, ang na-solve natin equivalent Norton circuit is ito. Yan. So, yan na naman yung pinapahanap, no?
obtain the Norton equivalent circuit. Yan. So, nakasolve din tayo ngayon ng 15. Total of 15 na tayo sa part 5. Sige, baka mag part 6 pa tayo, abangan nyo lang. Basta follow lang kayo dito sa account para mananotify pag meron tayong video tutorials next time. Tsaka mag-subscribe din kayo sa channel, Engineered Math Channel, YT. Lilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin dito sa Circuits 2, AC Circuits. At saka yung pinaka-playlist na lang din ng Circuits 2 para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials ko simula first lesson hanggang last lesson sa Circuits 2 para meron kayong reference video tutorial playlist from our channel para sa whole subject na Circuits 2. Sige, good luck sa mga nagtitake ng Circuits 2. Kayang-kaya nyo yan. Basta mag-aral lang kayong mabuti. Solve lang ng maraming problems. Practice lang ng practice. Okay. And manood nga kayo ng mga video tutorials natin para makatulong sa inyo kung kailangan nyong mag-review. I-marathon nyo lang lahat ng mga video tutorials. Marami tayong mga sample problems. Diba? Sige, good luck sa mga engineering students natin. Kayang-kaya nyo yan. Aral lang mabuti. Padayon, future engineers. Sige, see you on my next video tutorial. Bye-bye!